Good morning, everyone. I am John Paul Inibrida, one of the presenters. And today, we will discuss the topic of science and technology in the healthcare of the barangay. Before we begin, what comes to our minds when we hear our topic today? Of course, it's all about the science and technology that make healthcare in the barangays faster, more accurate, and more accessible. Introduction. First, the barangay is the smallest administrative unit in the Philippines, the front line of public service. Means, ito ang antas ng gobyerno na pinakamalapit sa mga tao, kung saan ang mga alalahanin ng komunidad ay unang dinidinig, tinutugunan at nare-resolba. Pinangangasiwa ng mga barangay ang mahalagang serbisyo tulad ng kapayapaan at kaayusan, kalusugan at kalinisan, pagpapaunlad ng komunidad, pagtugon sa kalamidad at mga pangunahing serbisyong panlipunan. Dahil sa kanilang direktang koneksyon sa mga residente, ang mga barangay ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagtiyak na ang mga programa ng pamahalaan ay mabisang makakarating sa komunidad at ang mga lokal na pangangailangan ay mabilis na natutugunan. The second one, each barangay provides basic healthcare through its barangay health station. Ano nga ba ang barangay health station? Ang barangay health station ang unang lugar kung saan nakakakuha ng health services ang mga tao bago pa sila pumunta sa mas malalaking ospital. Dito ginagawang mga pangunahing serbisyong pangkalusugan gaya ng pagbigay ng bakuna, check-up para sa buntis, timbang at taas ng mga bata, paunang lunas sa simpleng sakit at panghuli ay health education para sa komunidad. And lastly, science and technology have become essential in improving healthcare delivery, disease prevention, and community wellness. Nangangahulugan ito na ang science and technology play a crucial role in strengthening healthcare services at the barangay level. Sa pamamagitan ng science knowledge and modern tools, health workers can provide faster, safer, and more effective care to the community. Tumutulong ang science and technology na pausahin kung paano natukoy, ginagamot at pinipigilan ng mga sakit na ginagawang mas maasahan at mahusay ang pang-araw-araw na pangangalagang pangkalusugan. Importance of healthcare at the barangay level. Barangay health centers are the community's first point of contact for healthcare services. They provide essential programs such as immunization for children, maternal and prenatal care, nutrition support, disease prevention through sanitation, and health education. Local health workers act as a vital bridge between the government and the people, helping to deliver these services efficiently. Role of science in barangay healthcare. Science plays a crucial role in barangay healthcare by helping us understand how diseases spread, developing vaccine and medicine, and guiding health policies based on scientific data. For example, epidemiological studies like dengue surveillance help barangay organize cleanup drives to improve sanitation. Scientific knowledge ensures that health practices are safe, effective, and based on evidence. Role of technology in barangay healthcare. Technology improves efficiency and accuracy in healthcare delivery. Example for this is telemedicine. Ang telemedicine ay isang halimbawa kung saan ang pasyente ay pwede niya nang makausap ang doktor gamit ang video call at hindi niya na kailangan agad-agad pumunta sa health center. Kunwari, kapag may sakit ka pero ayaw mo munang lumabas, pwede kang mag-telemedicine o video call ang doktor para ma-check up agad. And then, another one is electronic medical records or EMR, which is gumagamit ang health center ng mga digital records para hindi na manual na sinusulat lahat ng impormasyon ng pasyente. Kunwari, kapag pumunta ka sa health center, direkta nilang makikita ang history mo sa computer gamit ang electronic medical records. And then, mHealth or mobile health is may mga mobile health apps na pwedeng gamitin para sa oras na pag-aalaga sa nanay, pagkain ng bata o paalala sa bakuna. Example, pwede kang mag-set ng alarm sa phone mo para hindi mo makalimutan ang schedule ng vaccine ng anak mo gamit ang
mHealth apps. And then, yung sa digital tools is ginagamit ang mga modern tools tulad ng digital blood pressure or blood sugar monitors para mas madali at mabilis ang pag-check ng health status. Kunwari, sa health center, gagamit sila ng digital blood pressure monitor para ma-check up agad ang pressure mo nang hindi gumagamit ng luma at mano-manong paraan. Government and NGO initiatives is ang DOHS or eHealth program is isang programang nagdi-digitize ng health data ng barangay para mas madali itong makita at gamitin ng National Health System. Example, lahat ng record sa barangay health centers ay nakalagay sa computer para agad makita kung anong kailangan ng tulong. And then yung sa Barangay Health Information System or BHIS is may system para matulungan ng mga health workers na bantayan ang mga sakit at health indicators ng mga tao sa barangay. Kunwari, kapag may outbreak ng dengue sa barangay, madaling mamomonitor ng health workers kung ilang kaso na ang naitala gamit ng BHIS. And then sa MWell or Konsulta MD is meron mga online platforms tulad ng MWell at Konsulta MD kung saan pwede kang mag-consult sa doktor gamit ang internet. Kunwari, kapag busy ka at ayaw mong lumabas, pwede kang magtanong sa doktor gamit ang MWell app sa phone mo. And then lastly is PhilHealth Konsulta. Ang PhilHealth Konsulta naman ay tumutulong para mas marami ang makuha ng health services sa community. Example, kahit nasa barangay ka lang, pwede kang makapag-konsulta sa health professional sa tulong ng PhilHealth Konsulta. And lastly, during COVID-19 pandemic, ginagamit ng mga barangay ang mga online apps at tools para malaman kung sino ang posibleng infected at ma-monitor ang mga kaso ng sakit. Benefits of science and technology and healthcare. Science and technology and healthcare ay nakakatulong na mapabilis at maginhawa na pag-aalaga sa mga pasyente. Dahil sa digital tools, mas mabilis ma-diagnose at magamot ang mga sakit. Halimbawa, yung paggamit ng portable X-ray o telemedicine para hindi na kailangang bumiyahe ang mga pasyente. 'Di ba? May mga patients na nanggaling pa sa malalayong lugar para lang makapagpakonsulta. Mas maayos din ang record keeping kasi naka-computer na ang mga patient files. Hindi na kailangan maghalongkat ng maraming mga papel. Isang click mo lang ay kita na agad ang history ng mga pasyente. Nakaka-improve din ito ng access sa healthcare, lalo na sa mga liblib na lugar. Halimbawa, yung mga barangay na gumagamit ng online consultation para sa mga doktor na malayo. Kumbaga ay nagpapakonsult sila sa doktor through online. Sa disease prevention naman ay malaking tulong ang mga online campaigns tulad ng mga Facebook posts ng DOH tungkol sa dengue prevention o vaccine reminders. Kasi karamihan sa mga tao ngayon ay gumagamit ng social media. At syempre, mas nai-empower ang mga barangay health workers kasi nabibigyan sila ng trainings, videos, at updated info na mas madaling i-share sa mga tao. About challenges naman ay kahit maganda ang science and technology and healthcare ay may sabit pa rin sa implementation.
Una, mahinang internet sa maraming barangay. Minsan nga, kailangan pa nila umakyat ng bundok o pumunta sa tapat ng munisipyo para lang magkasignal. Pangalawa, marami ring health workers ang kulang sa training. Halimbawa, hindi sila sanay sa paggamit ng tablets o online forms, kaya natatagalan sila sa encoding. On the other hand ay malaki rin ang problema sa budget. Hindi biro ang presyo ng laptops, printers, o digital medical tools. Madalas, nauuna pa ang ibang gastusin ng barangay. At syempre, may data privacy issues. Kapag mali ang handling ng electronic records, pwedeng malik ang personal info ng mga pasyente. Tulad ng nangyayari minsan, kapag shared ang computer at wala itong password. Recommendations. Future directions. Invest in digital infrastructure. Kailangan natin maglaan ng pondo, like example, para sa internet, kuryente at mga computer. Ito ay upang mapabilis ang ating komunikasyon at pag-access sa impormasyon sa mga barangay. Train barangay health workers in digital literacy and medical technology. Dapat turuan ng mga health worker tungkol sa digital literacy at medical technology. Makakatulong ito para mas maging effective sila sa pagbibigay ng serbisyong medikal. Encourage partnerships with NGOs, universities, and private tech companies. Dapat suportahan ang pagtutulungan sa pagitan ng mga NGO o kumbaga non-governmental organizations, universidad, at mga pribadong kumpanya ng teknolohiya. Sa ganitong paraan, mas mapabilis yung pagunlad ng mga programa sa kalusugan. Adopt renewable energy. Dapat gumamit ng renewable energy tulad ng solar power para sa mga pasilidad at pangkalusugan. Ito ay para makatipid sa mga gastos at makatulong sa pangangalaga ng kalikasan. Strengthen community participation through health education and awareness. Dapat natin yung mga mamamayan na makilahok sa pamamagitan ng health education at awareness campaigns. Sa mas maraming kaalaman, mas magiging aktibo yung mga tao sa pag-aalaga ng kanilang kalusugan. Conclusion. Science and technology play a transformative role in barangay healthcare. Ang science at technology ay mas malaking ambag sa pagpapabuti ng barangay healthcare. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, mas mapapabilis yung pagbibigay ng mga serbisyong medikal. They make healthcare more efficient, accessible, and sustainable. Sinasabi dito na ang teknolohiya ay nakakatulong para mas maging efficient, accessible, at sustainable. Ang healthcare, mas maraming tao ang makakaabil ng serbisyo at mas magiging pangmatagalan yung serbisyo nito. With continued innovation and cooperation, barangays can provide quality healthcare for all. Sa pamamagitan naman ng patuloy na innovation at cooperation, makakapagbigay ang mga barangay ng quality healthcare para sa lahat. Mahalaga ang pagtutulungan para masiguro yung walang maiiwanan.